Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for February 2026. So mga Pisces, alamin natin kung ano naghihintay sa inyo para sa buwan na ito. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Pisces ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, you have the Seven of Swords. In the area of what you need to focus on, the Emperor card. In the area of what you need, meron po kayong the Four of Cups. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Fool card. Beautiful. In the area of your near future, meron po kayong the Hanged Man. Yes, yes, yes. In the area of your challenge for the month, meron po kayong the Four of Swords. In your fortune, meron kang the Star card. Beautiful, beautiful, beautiful. Napakaganda. In the area of your divine messages, meron po kayong the Queen of Swords. At ang outcome nyo po for the month, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Pisces, thank you po muna sa inyong donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, napakalaking tulong yan para sa akin. Every single time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo, Pisces, dito sa ating channel. Salamat din po sa bawat like at bawat comment. Malaking tulong din po yan sa pagpapalago ng ating channel. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Ace of Wands. Okay? Ito na yung start ng bagong buhay mo. Kitang-kita ko ito. Talaga namang lakas ng inspired action mo. Meron kang idea or meron kang plano na gusto mong simulan ngayong buwan na ito. Especially February, mag-i-start na rin tayo ng season mo, Pisces, no? February 19 onwards, no? So talagang season mo rin to. So I know na meron kang mga bagay na gustong gawin na talagang powerful enough to really inspire you, excite you. This is really a maalab na action. Ready ka for something new this time. At itong bagay na to, kailangan maging confident ka, maging palaban ka, gawin mo yung makakaya mo kasi napaka-promising itong bagong gagawin mo. Okay? So, i-clarify natin to. With the card of the month, meron kang love. Love is everywhere. Open your heart to feel it. Napakagandang payo dito na yung spirit guides na kung ano man daw tong sisimulan mo, mahalin mo. Kasi pag minahal mo ito, magandang bunga ang naghihintay para sa'yo. Okay? So, in your core energy, meron kang the Seven of Swords. Si Seven of Swords, sinasabi dito ng yung spirit guides na huwag na nating iwasan yung mga bagay na dapat na nating gawin. Alam ko na meron kang balak na asikasuhin na napaka-promising, napakaganda to the point na nakaka-overwhelm siya. Dahil na-overwhelm ka, dinedelay mo mismo yung pag-aasikaso dyan. Kasi nga parang ang laki-laki, ang hirap asikasuhin, nakakatakot, pero ang ganda-ganda, no? So, kapag natutunan mong mahalin to, ibibigay mo lahat dito. Hindi ka na magde-delay, hindi ka na iiwas, haharapin mo na siya. Okay? And today, after watching this video, Pisces, parang sinasabihan ka talaga ng yung spirit guides na kung nahihirapan ka sa tradisyonal na paraan sa pagtupad nito, makakaisip ka ng bagong paraan kung paano mo to ma-execute na pabor sa iyo ang outcome. Kumbaga, kung pare-pareho kayo ng ginagawa sa paligid, ikaw, gagawin mo rin yon pero may iba kang strategy, may iba kang paraan na sa'yo mag-work at sa'yo successful, kumbaga. So, kailangan mo dito, pag nakaisip ka ng bagong plano, laksan ng loob, mahalin mo yung ginagawa mong yan at talaga namang success will be yours. Okay? Very good for you. I-clarify natin to. Seven of Swords being clarified by the Lover's card. Yes, love. Lover's card, it's all about your choices, di ba? Ang Lover's card ay tungkol sa mga pinipili natin na handa nating panindigan. Okay? Pwedeng pag-ibig sa tao, relasyon, kapatid, magulang, or pag-ibig sa work, pag-ibig sa isang passion project, pag-ibig sa isang career. Yun yung choice mo eh. Pangarap mo yun eh. Gusto mong kunin yun eh. So,
This choice na kinakailangan mong magbigay ng commitment, Pisces, ang magdudulot sa iyo ng diretsong landas patungo sa new life, new beginning. Okay? Ang Ace of Wands is really out with the old, in with the new. Kumbaga, transformation to ng buhay mo. So ngayon, dahil sa makabagong gagawin mo, makabagong diskarte or makabagong bagay na never mo pang ginawa before, put your commitment there, you will be successful. Magbubukas sa iyo ang bagong buhay mo. Okay? So, I'm very, very excited for you. Okay? I-claim mo to sa baba, it will be yours. Okay? So, Pisces, since ito po ay February bagong-bagong monthly reading, ilapag mo na sa baba sa comment section kung ano yung mga February monthly goals mo. Sulat mo na yan. Example, I claim, I manifest, yung goal ko ngayong buwan na ito na blank ay matupad na sa akin. Comment down below, it will be yours. Okay? In the area of what you need to focus on, alam mo kailangan mong gawin ngayon, tapang. Tapang at disiplina na asikasuhin to. Kailangan talaga ikaw ay action-oriented, lalaban ka, kikilos ka para ito'y maganap. Kasi kung may maganda kang ang plano, meron ka na naisip na bagong strategy, balak mo mag-commit dito, pero kung wala ka namang lakas ng loob, sayang. 'Di ba? Kung wala kang tapang na ito'y asikasuhin, baka mauwi sa wala yan. So, now what you need here is really undeniable na tapang na siya'y asikasuhin at harapin na. Okay? Meron din po sa inyo sinasabihan na magkaroon ng disiplina. Na gawin to at simulan with consistent effort. Example, balak mong matuto kung paano mag-nail art. Example lang. Tapos, nanonood ka sa YouTube kung paano gumawa ng mga magagandang nail arts, di ba? So, ikaw naman, every single day sabi mo, ay, sige, ito yung gusto kong trabahuhin ngayon, ito yung balak kong bago para sa sarili ko. Magko-commit ako dito, mamahalin ko to kasi passion ko to. So ngayon, kailangan consistent effort. Every single day, pag sinabi mong, from 9 a.m., dapat inaaral ko na to bago mag-lunch. So, every single day, 9 a.m., nandun ka para asikasuhin siya. Consistent effort, consistent performance will lead you to a good product nang sisimulan mong ito. Okay? Important yan. Isa-isip mo this time. Clarify natin. So Pisces, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Taga saan po kayo? Saan po kayo nanonood ng ating February 2026 monthly reading? Taga saan ka? Are you abroad po ba or sa Pilipinas lang? Emperor card, ayun, tumilapon. The Page of Swords. Okay, sabi dito na yung spirit guides, ramdam niya yung kaba mo, kaya parang meron kang takot, meron kang pangamba. It's because parang feeling mo, kulang pa yung kaalaman mo. Parang feeling mo, kulang pa yung knowledge mo sa isang bagay. Kaya kahit gano'n to ka-promising, parang dinedelay mo at hindi ka pa kumikilos, parang nag-a-avoid ka pa. Pero kung ilalaan mo daw ngayon yung oras at effort mo para pag-aralan siya, mamamaster mo din daw yan. Magiging expert ka rin daw dyan. At magiging person of authority ka din dito sa gagawin mo. Ang kailangan lang talaga ngayon, kilos, aksyonan, itry, gawin every single day. Siyempre sa una, mahirap yan, nakakapagod. Pero pagtagal, magiging expert ka dyan at gagaan din yan. Kaya gather every information that you need para maging armas mo, para matulayan ito at maging perfect ang outcome sa'yo. Okay? In the area of what you need, meron po kayong 4 of Cups and then meron kang 4 of Swords. 4, you are protected, you are guided. Okay? There is your angel sign giving you the assurance na okay ka naman ligtas ka naman safe ka naman. Ganon din ang loved ones mo, kaya wag matakot. Okay? In what you need, meron kang 4 of Cups. Sinasabihan ka dito na yes, may bagong darating talagang opportunity na dapat mo i-grab na magbubukas ng bagong chapter ng buhay mo. Huwag mo na daw pang hinayangan pa yung mga dati. Huwag mo nang silip-silipin pa. Ibuhos mong atensyon mo sa bagong bagay na ito. Huwag half-hearted, huwag paandap-andap, give it your all. Mahalin mo siya yung bagong darating because kitang-kita ko dito, this will lead to your wish fulfillment.
Okay, katuparan ng pangarap ang dulot sa'yo ng bagong bagay na ito. Kaya yakapin, pahalagahan, gawin ang mahakaya because this one is really a game changer para sa'yo. Okay? Clarify natin siya. The Four of Cups is being clarified by the Judgment card. Yes, alam ko marami ka rin mga takot, marami kang mga pagadalawang isip, kaya natatagalan ka na i-accept itong bagong ito. Pero sabi na yung spirit guides, isuko mo lang kay God, itaas mo sa Kanya, sabi mo, God, kung calling ko ito, ibigay mo sa akin. Kung para sa akin talaga to, aasikasuhin ko po, pero make this fruitful for me. So, kung meron ka mga sisimulan at iyakapin mo na talaga totally itong bagong ito, just surrender to God. Surrender to the divine power na kung ano man yung mga gagawin mo, gabayan ka niya, and then dalhin ka sa tamang landas. Okay? Ngayon, kailangan mo magising. Ano yung magising na yon? Magising ka sa bagong binibigay sa'yo at grab it, take it, kasi para sa'yo talaga yan. Hindi naman yan ibibigay sa'yo ni God kung walang saysay, di ba? Kaya siya binibigay ngayon kasi para sa'yo siya ngayon. Okay, so wake up, gising-gising, and accept the new blessing. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Fool card. The Fool card here is telling you, ready ka na sumugal or tumulay sa bagong bagay. Yes, nakakatakot. Yes, maraming mga dapat asikasuhin. Marami kang mga concerns at mga kalabuan sa dako paroon. Kung ano ba yung mga dapat mong gawin. Of course, just like any other journey, may mga malabo dyan. Pero kung sa loob-loob mo mismo, ready ka ng tumulay, sumugal, mag, mag-risk sa bagay na ito, hindi ka naiiwas. At magkakaroon ka ng bagong-bagong strategy na iibigin mo ang proseso. And there, ito ay talaga namang mamahalin mo for a very long time. Kung anong bagong gagawin mo na sabi mo, sige, sugulan na natin to, it's now or never, try natin. You will love this new phase of your life. Okay? Game changer talaga to sa buhay mo. Okay? Kaya ngayon, anong dapat gawin, Pisces? Maghanda. Hindi pwedeng susugod lang tayo ha. Hindi porkat sinabi ko na susugal ka sa isang bagay o mag-take risk ka, bara-bara na lang. No. Kailangan calculated risk ito. Tingnan mo yung taas niya. Page of Swords. So ano ibig sabihin yan? Pag-aralan bago gumalaw. Pag-aralan bago tumulay. Pag-aralan bago kumilos. Okay? Hindi pwedeng bara-bara. Dapat na planong mabuti. Kasi maraming tao, hindi lang basta Pisces, pero many people basta maisipan susugod. Pero sa huli magsisisi. Kasi nga hindi pinag-isipan. So kailangan talaga buong-buo ang plano. King of Pentacles, clarifying, yes, talaga namang this new adventure, itong bagong opportunity na gagawin mo, ay magbubuo at magpapatibay sa foundation ng future mo. Kumbaga itong gagawin mong ito ay magbibigay sa iyo ng security and long-term gains. Okay? Pangmatagalan, matibay, buo, solid, at maasahan mo yung bunga nito ng pangmatagalan. Example, yun nga, sabi mo, balak mo nang magsimula ng parlor. So, dahil yan talaga yung gusto mo, bukal sa puso mo, alam mo na mamahalin mo to, nagtulay ka, nag-risk ka, and then yun, tumubo siya, dumami customers, stable ang kita, for a very long time, pagkakaabalahan mo yan. Parang ganun. So, believe in what you're trying to risk now, paghandaan, pagbusisian, and then talaga namang stable ang life mo dito with stable money, stable income. Nakita ko rin dito yung pagyabong at pagtagal ay talaga namang tuloy-tuloy ang success dito. So congrats. A very successful beginning, a very successful new adventure para sa'yo. Okay? In the area of your near future, eto ka with the Hanged Man, nakita ko dito na in the near future, you will just pause and reflect. Parang, wow, ito yung buhay ko. Ito na yung bagong simula ko. After mong i-embrace tong new idea mo at sugalan siya na parang, sige, mag-risk na ako, try ko to. And you're putting yourself na, hindi na ako iiwas, haharapin ko to. I will give new strategy para ito'y magbunga talaga para sa akin. Ito ka, oh. Now you understand your life. Now you understand kung bakit sa dinami-dami ng ginawa mo before, maraming hindi gumana. Pero itong bagong to,
bigla gumana dahil inaccept mo yung opportunity with the fourth cup at nagising ka sa katotohanan na, sige, try lang natin. Baka talaga ito yung para sa akin. Yes, you're gonna realize that in the near future na parang, okay now, I understand. Ito talaga yung para sa akin. And magiging kontento ka dito, relaxed. I don't know why. Nakita ko yung surrender. Sinusurrender mo na lang kay God na, God, this is what I need to do. I'm happy here. And kayo na pong bahala sa longevity nito. And ngayon parang relax ka. And bukas na yung isip mo sa purpose at right path mo. Okay? Kitang-kita ko dito na kontentong-kontento ka sa ginagawa mong yan. The Hangman, clarify natin. You have the Eight of Pentacles. Yes, talaga namang sabi dito, you know now what to do pagdating sa trabaho mo. Lumiliwanag ng isip mo sa kung ano yung career, passion, at pagkakaabalahan mo in the near future. Nakita ko rin dito very very specific for a very certain Pisces na kapag niyakap mo na to, magbubukas ka ulit ng isang bagong gagawin na pagtutuunan mo rin ng marami ding passion. Example, gawin natin yung parlor. Na-establish mo na tong parlor na to, and then in the near future, papaisip ka, ay, bukod sa parlor, dagdag kaya ako ng grocery. So, meron ka ulit gagawin na bago, pandagdag doon sa ginagawa mo na. So, kumbaga, parang nanganganak yung ginagawa mo. Pa-success ka ng pa-success, it's because lumiliwanag sa isip mo yung power mo eh. Yung abilidad mo, nare-recognize mo na eh. Na, ay, kinaya ko to, successful to, okay. Ngayon, alam ko na gagawin ko. Tumitibay ka, lumalakas ka. You're also having this confidence to try more and expand more. Parang ganon. So, congrats kung ano naman tong bagong gagawin in the near future. Magaganap lamang ito kapag naitulay natin to. Because this will build your character. This will build your fortune para balang araw ay magawa mo rin tong isa pang bagong bagay para sa'yo. Okay? In your challenge, meron kang addiction and heal through art. Okay, Pisces. Meron ka daw isang bagay na kinakaadikan mo. Maaaring gimmick ng gimmick or bili ka ng bili online. Naku, sobra-sobra na yung pagbili mo. Lagpas ka na sa budget, halimbawa. O kaya lagi kang umiinom tuwing gabi. O kaya lagi kang nanonood ng Korean novela na lagpas na sa oras. Nako, meron kang kinakaadikan na medyo bawas-bawasan naman natin. Let's give moderate action lang dito para hindi naman masira yung ating mga dapat asikasuhin pang iba. Okay? Another message, heal through art. Sabi dito, ilabas mo daw sa art yung mga expression mo or yung mga galit mo or para magkaroon ka ng outlet para doon ka makahinga. Example, sobrang busy mo sa work every single day. So pag weekend, magka-tennis ka. Or videoke. O kaya sayaw, zumba sa bayan, pwede din. O kaya sa community ninyo, kayo ay mag-organize halimbawa ng pa-contest sa singing or dancing, mga ganyan. So, i-redirect mo yung energy mo na negative sa something na fruitful. Okay? Para makahinga ka at magkaroon ng balanced life. In your challenge, meron kang 4 of Swords. Sabi dito, magkaroon ka rin daw ng time para magpahinga. Okay? Sabi na yung spirit guides, this month, magiging sobrang busy mo sa maraming bagay. So, pahalagahan ang tulog, pahalagahan ang relaxation. Hindi lahat ng bagay kailangan gawin ng ratsyada or all at once. Give your time gradual pace para hindi ka naman ma-overwork or ma-overextend or ma-overwhelm. At hindi ka rin ma-burn out. Okay? Importante yan. So, ngayon, pahalagahan ng pahinga. Okay? The 4 of Swords being clarified by the 5 of Pentacles. Yes, pagpagod na at nahihirapan na, alam naman ng yung spirit guides na nagsusumikap ka eh. Ginagawa mo ang lahat every single day to improve your life and to get out of this struggle eh. Pero kaakibat noon, matulog din naman, magpahinga. Hindi naman pwedeng lahat naman gagawin mo ng isang araw lang, di ba? Ang Diyos ka natulog ng 7th day, di ba? Nagpahinga on the 7th day, ikaw pa kaya, di ba? So, always have a great time for rest, for relaxation. Lagi mong bigyan to ng oras para hindi mo lalong maramdaman yung bigat ng ginagawa mo. Okay? Very important yan. In your fortune, meron kang
Wise leader, you are a beacon for others. Marami daw tao ang nakadepende sa'yo, pinagkakatiwalaan ka, sumusuporta sa'yo, at mataas ang tingin sa'yo. Kaya gamitin mo tong inspirasyon to achieve more and to reach your ambitions. Okay? Yung mga ambisyon mo sa buhay, abutin mo yan kasi magaling na leader ka daw at maraming susuporta sa'yo. Okay? Another message, purification activates vibrant life force. Gamitin mo daw ang power ng tubig para ma-cleanse ka, makapag-relax ka. Pwedeng maligo sa pool, sa dagat, sa ilog, o kaya kahit sa banyo, pa nagbuhos ka ng tubig sa shower mo. Lagi mo daw pakiramdaman na tumutulo pababa sa sahig lahat ng tubig kasama yung negativity. So gawin mo siyang water therapy na kapag binubuhos sa ulo, pababa ng pababa, talagang naki-cleanse ka. Hanggang sa makita mo sa drainage yun o maagos lahat ng negative doon. Makakatulong yan sa'yo to recharge and replenish. Okay? In your inner energy. Pero kung nauuhaw ka, uminom ka ng tubig, girl, para ma-replenish ka. Okay? In your fortune, meron kang the star card. Yes, yes, yes. Clap, clap muna. A wish coming true. Okay? Meron ka matutupad this time na pangarap or goal. Kitang-kita ko dito na abot kamay mo na siya. And your spirit guides are also telling you kung nitong nakaraang linggo, nakaraang buwan, kung medyo humina ang pakiramdam mo o nakasakit ka, bubuti ka na, gagaling ka na. Okay? For others, ang tabayanan mo ang pagbuti ng buhay mo. Paangat ka na. You're leveling up. Favorite ka ngayon ni Universe, Pisces. And binibigyan ka ng basbas na makaasenso na at makuha mo na yung minimithi mo. You've been working so hard for something. So panahon to para anihin yung pagbuti ng lagay, pag-level up, and reaching that dream. Congrats, congrats. I-claim mo to, it will be yours. Okay? Claim mo yan. Star cards being clarified by the kabaliktad na 9 of Wands. Sabi dito, tapos na yung pagpapagod mo. Tapos na yung pag-sumikap mo sa isang bagay na gusto mo nang sukuan before, gusto mo nang i-give up. Pero yung ganyang phase ng buhay mo, yung ganyang stage ng buhay mo, tapos na. You're not gonna, hindi ka mahihirapan dito. Yun ang narinig ko eh. Hindi ka na magpapagod, hindi ka na magfe-fail, hindi ka na uulit. It's because getsong mo na. Kuhang-kuha mo na to, iyong-iyo na. No? So parang ganon. So you don't need to have take 2, take 3, take 4. No. Nakita ko dito, isang try, gets mo na agad, kuha mo na agad, iyong-iyo yan. Wow! Napakaganda, di ba? So i-claim mo to, Pisces, it will be yours. In your divine messages, meron kang a new start is coming. Yes. New start talaga to. New adventure, new opportunity. Given ka ng fourth cup, talaga may ibibigay sa yung bago. Get it, get it. It's yours para sa simula ng magandang buhay mo at transformation mo. You also have a fiery climax approaches. Kung ano man daw itong pinaghihirapan mo na medyo mabigat, mahirap, patapos na daw yan. You're now reaching the end of it at ready ka na sa bago. So congrats po. In your divine messages, you have the Queen of Swords. Okay, Pisces, sabi na yung spirit guides this time, panindigan mo yung bagay na pinipili mo. Meron ka ng decision. Meron ka ng malinaw na pananaw tungkol sa isang bagay. Napakalinaw na. Kitang-kita ko dito na yes, you already seeing the future pagdating sa choice mo today. Choice with the Lover's card. So sabi dito, panindigan, aksyonan, angkinin, make sure na ikaw ay talaga namang future-oriented para dito. Kalimutan mo na daw yung past at patuloy mo na rin yung ugnayan mo sa mga bagay or tao na haharang dito sa desisyon mo na ito. Parang hindi mo sila kailangan eh. You just need to focus on yourself and pag gusto mo, gusto mo. Kaya panindigan mo yan. Okay? Kasi alam ko nakita mo na eh. Nakita mo yung halaga niya. Nakita mo yung dulot nito sa'yo in the near future. Napaka-promising. Kaya ngayon pa lang panindigan na natin. Okay? Queen of Swords. The Queen of Swords. Yes, sabi niya, oo nga, yun nga sabi ko. Inuulit-ulit mo pa. Yun yung sinabi ko na panindigan niya kung ano yung choice niya. At manalig siya na kaya niya tong abutin hanggang dulo. At magkaroon siya ng magandang future moving forward. Pero dahil makulit ako, i-confirm pa natin to. The Queen of Swords and Queen of Swords being clarified by the Devil card. Yes, sabi dito, huwag kang papapigil kahit kanino man
o kahit sa sarili mong takot, kahit na sa mga pagdududa mo or alinlangan mo, labanan mo yan. Kasi kayang-kaya mong gamitin yung mga espada na yan para putulin yung kadena. 'Di ba? Dalawa espada mo, oh, putulin mo lahat ng kadena. Huwag kang papatali sa limitado mong mundo. Take a risk, make a move, and reach for the fulfillment of your dream. Walang dapat haharang dito sa gusto mo. Because nakita mo, alam mo to eh, alam mo na napaka-promising niya that it could change your life for the better. Really a game changer for you. Okay? Outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Ram, a stubborn, aggressive person. Meron daw tao sa buhay mo na medyo agresibo at matigas ang ulo. Nako, iwasan mo yan, hindi siya worth it. Okay? You also have Bread, period of prosperity and abundance. I-claim mo to. Meron daw panahon ngayon ng prosperity and abundance para sa'yo. Claim it, it will be yours. You also have Spear, heartache over what you no longer have. Meron ka talagang mga dismayadong moment sa buhay mo before na may ginawa ka pero walang nangyari. Pero okay lang yan, may kapalit naman. May bagong darating na talagang paglalaanan mo ng oras at atensyon na labis mong mamahalin at talagang magiging bagong endeavor mo moving forward. Ito yung purpose mo talaga, itong bagong yayakapin mo. You also have fan, romance, celebration, and party. Yes, talaga mag-celebrate ka this time dahil sa success na gagawin mo na ito. Congrats po. So, ang outcome ni Pisces for February 2026, the Six of Wands. Palakpakan. Wow. Success, success is on the horizon. Itong bagong tatanggapin, itong bagong opportunity, itong new adventure na gagawin mo dahil nagpakatapang ka at naging maparaan ka, inaral mo siyang mabuti bago ka gumalaw. Talagang inabot mo yung pangarap mo, hindi ka sumuko. Isang try lang pero kitang-kita mo na para sa'yo talaga to. Pinahalagahan mo ang katawan, physical and mental. You put your commitment para dito. Ito ang bunga. Success, success, success. Yung tinutumbok mo na idea, yung iniisip mo na outcome with the Queen of Swords here, maaabot mo siya. Okay? You will reach the success like any other. Okay? Talagang yakapin tong bago and you will be reborn. Magigising ka sa bagong ikaw, bagong Pisces, bagong pagkatao, bagong future. Kung saan matagumpay mong nakuha itong bagay na ito. Congrats, congrats po. I-clarify natin. The Six of, lumipad. The Six of Wands being clarified by, you have the Knight of Swords. Yes, talagang gaganahan ka dito. You will put a lot of effort. Bibilisan mo, huhusayan mo. Hindi ka magasayang ng oras. Nakikita ko dito yung fast action. Knight of Swords is really a fast knight. Napakabilis niya, no? So parang sinasabi dito na yung spirit guides na mabilis ang dating ng tagumpay. Mabilis ang dating ng development at resulta at yung pag-angat mo sa ginagawa mong ito. Kaya huwag ka nang sumuko dito. This is really a game changer in your life. A successful outcome na mabilis sa darating para sa'yo. So, good luck and congrats sa mga bago mong gagawin. Ito na yun. Yun narinig ko eh. Eto na yun. Eto na yung para sa'yo. So congrats, congrats Pisces. Napakaganda po ng inyong February 2026. Comment po kayo Soba kung nakaresonate ka. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Pisces today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.